akademiko yan ang ipakita mo sa akin yung trabaho mo. Mawaking kita. Thank you, Mr. President. Yung photo na yun, nagpapakita ng mga abusadong trabaho ng pulis. Kaya hindi yan, dapat yan, natin, dapat po yan ay kinukuntina. Marami yan, sir. As equally as there are criminals na hindi pulis, maraming kriminal na pulis. The only way to deal in my city, sa akin, sir, is, pardon the word, death. Sinasabi ko talaga sa mga pulis. Kaya ako, I have the most disciplined police in the entire country. Pardon the words, but I will just relate kung anong sinasabi ko sa inyo. Putang ina ka. Huwag mong sabihin police. Mr. Chairman, Mr. Chairman, consistent with our rules, a while ago, Mr. President, tatlong beses niyo po sinabi yung word na GAGO, and I move, Mr. Chairman, that we delete that from the record, and also that word as well. Please, to the stenographers, please. You delete. can even erase my mouth, sir, if you want. You strike off from the record the foul language that was that we heard. I have at least two questions that I'd like to ask. Just Pag nawala na ang sweldo, iyo yan. Ikaw na magsuporta ng pamilya. Doon, saan? Discretionary fund mo as mayor. Ikaw ang magbigay ng abogado. Then work it out. Nabilihin mo na lang ang kaso. Sabihin ko, patay naman yung yawa na yan. Sorry. Delete the expression. Please. Stenographer, Maunahan please ko take na kayo, note. sir. Delete the word sabihin ko na, YAWA. patay na naman yan. Hindi naman mabubuhay yan. Wala naman may ibigay yung picture yan na asawa mo. O ito, may 50 mil. Kalimutan mo na. Thank you, Mr. Chair. Thank you, former President. Pero, sir, yung lahat, may I add, baka magkamali tayo dito. Ma-misconstrue ito. Lahat, baski dito yung presidente ako, merong report, validation, revalidation. Tapos, ibang agency sa gobyerno ang mag-rehabilitate. Hindi ako na for process yan. Bako magsabing, sige, tunasin mo. Okay, thank you, Congressman Ortega. Hindi ako nagde-deny, sir, na tinutudas ko yung kriminal. I do not deny it. The next to interpolate is Congressman Raul Manuel. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ilang tanong po kay Senator Trillanes. Mr. Chair, ang claim po kasi niya ay yung mga pinesend po kanina ay galing sa drug money, yung mga pumasok dun sa accounts ng dating Pangulo. Mr. Chair, gusto nating maklarify kung ano po ang batayan para masabi na drug money yung source talaga ng mga pinesent na mga accounts, Senator Trillanes. Sinabi niya yan, sir? Mr. Chair, I'm addressing my question to Senator Trillanes. Yes, because kung sinabi niyan, I'll file charges against him. Mr. Chair, may we hear from Senator Trillanes. Senator Trillanes. Ang basihan po natin ay yung sinabi ni Arturo Las Cañas na mga drug lords na kapartner at pinoproteksyonan ni Duterte ay sina Michael Yang na kinoroborate ni Jimmy Guban at ni Colonel Acerto, si Charlie Tan na kasama dun sa 6.4 billion pesos shabu shipment, at itong si Sammy Uy na minensyon ni Arturo Las Cañas. Ang ano po, nung tinignan po namin yung bank accounts, yung records na present ko po kanina, Mr. Chairman,
tinignan namin na may mga pumasok na manager's checks na in-encash nila, no? The whole family, no? Ay galing kay Mr. Sammy Uy. Tapos tinignan namin yung 6 months interval. 4 na cheque every 6 months, October and April nila ini-encash. At lumalabas, nagdidibidendo ng roughly 40 to 50 million pesos every 6 months. Nako, I'd be very interested kung anong negosyo ang nag-yield ng ganon. Pero yun po ang lumabas dun sa aming pag-aaral. Tapos based na rin dun sa yan po yung documentary evidence, yan na yung paper trail, yung money trail, at based doon sa testimonya ni Arturo Las Cañas being an insider doon po sa grupo ni Duterte. Okay, Mr. Chair, follow up po na tanong doon. Naaral din po ba kung posible na meron ding ibang sources yung pumasok na mga pera na yon maliban sa drug money? Kasi gusto natin ma-verify po talaga if ever nga, halimbawa, matris po na may ibang mga income sources, legitimate man or illegitimate o kung ano man, maliban sa drug money. Naaral din po ba yung ganong possibility? Noong una, yun po ang kinoconsider namin, no? Kaso nga, based dun sa testimonya ni Arturo Las Cañas na sinubmit sa ICC, itong si Sammy Uy at si Michael Yang, sila po yung kumaga mag-partner, ano? Siya yung parang nagpa-front. Tapos tinignan namin yung mga negosyo nito ni Sammy Uy. Hindi siya pwedeng mag-yield ng ganong dividendo na 40 to 50 million every 6 months na dinidistribute. Yung pa lang yung nakita natin doon sa paper trail. Tapos doon sa sinabi niya na ilang instances doon mismo sa isang Shabu laboratory, doon sa involvement nito ni Sammy Uy, lumiwanag po sa amin na drug related yung mga pumasok na pera dito kay Mr. Duterte. Kaya nga pinoproteksyonan niya ng todo, nakita nyo, di ba? Ayaw pumirma ng waiver kahit ito na, sasabihin niya, babawiin niya because ando doon lahat ng sikreto. And sabi ko nga, na-validate na po ito ng Anti-Money Laundering Council through the Ombudsman na nakakuha rin ng same set of documents. Then, ultimately, in an impeachment court and the criminal court, lalabas po yan. No? Lalabas po yung mga ganyan kasi may mga exemptions sa bank secrecy law yung itong criminal investigations sa korte. Yun po, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. I respond. Mr. Chair, I have other questions. Taking eternity Gusto ko munang i-address dire-diretso kay 1 minute suspension. Tamaan eh. Mr. President. You're suspended.